Ano naman ang sinasabi ni Cayetano na kinukontrol ng Malacanang ang Senado? Wala namang ganun. Ang tao, hindi makita yun eh. Ha? Ano lang, kumbaga guni-guni lang ni Cayetano na kaya nga wala sa kanilang suporta ang taong bayan eh. Ang pinapalabas ng mayorya ngayon, itong grupo nila Cayetano, na gustong kontrolin ang Senado, kinakasuhan daw yung mga kasamahan niya para bumaliktad. Kaya daw kinakasuhan ang mga kasamahan niya para bumaliktad. Para pag bumaliktad yung mga kasamahan niya, kontrolado na uli ng Malacanang ang Senado. Ha? Kaya tinatakot daw sila Jinggoy, tinatakot sila Chis Escudero, sila Joel Villanueva, sila Marcoleta. Ginagamit yung mga kaso para matakot. Ang ginagawa daw sa mga kasamahan niya, sabi ni Cayetano, tinatakot na kung gusto mo na hindi ka tutuluyan sa kaso, lumipat ka. Sumama ka sa grupo nila Soto, nila Lacson. Ngayon, kung hindi ka sasama, kakasuhan ka. Kaya ang sinasabi ni Cayetano, yung mga kaso daw na yan ay pananakot. Kaya lang, hindi daw sila papayag. Kaya kahit pa ano daw ang pananakot ng Malacanang, maninindigan daw silang 13. Kaya ang bukang bibig o naratibo ni Cayetano, ang laban nilang ito ay laban para sa independence ng Senado. Kaya lang, sa totoo lang ang taong bayan, wala namang makitang independence ang pinaglalaban niya. Anong kalayaan ng Senado ang sinasabi niya? Ang mga kasamahan niya ay may mga kaso. Ang mga kasamahan niya ay may mga kaso. Si Bato ay may kaso sa mass murder, crimes against humanity. Si Bongo ay posible ring makasuhan ng crimes against humanity. Lumabas na rin ang arrest warrant kasi lumabas na siyang co-perpetrator. Ngayon, ano ang sabi ng Korte Suprema? Ang sabi ng Korte Suprema, hindi naman naglabas ang Korte Suprema ng TRO. So ibig sabihin, kahit gaanong sabi nila na ang ginagawa, sabi kasi nila, gawa-gawa lang yung kaso kay Bato, gawa-gawa lang yung kaso kay Bongo dahil panggigipit daw ito kila Bato, kila Bongo. Hindi. Talaga namang ikinaso sila taon pa ni Duterte, 2017-2018. So ang kaso na yan ni Bato, ang kaso ni Bongo doon sa ICC, hindi ngayon lang yan. Di ba? Balikan na ano ang facts ng ano na yan na hindi maikakaila. Nung grabe ang pinapatay panahon ni Duterte, ang mga biktima ay hindi nagsampa ng kaso sa Pilipinas kasi wala silang nakikitang tsansa na mabibigyan sila ng hustisya dito. Saan sila nag-file ng kaso? Doon sa ICC. Kaya yung kaso ni Bato, hindi yan gawa-gawa lang na kaso. Yan ay kaso sa ICC at hindi sinampa yan ngayon. Kasi ang pinapalabas ni Cayetano at saka ng mayorya ng Senado, ang mga kaso daw ni Bato, ni Bongo, politika. Hindi politika yan. Isinampa yung kaso na yan nung panahon pang presidente pa si Duterte para mapanagot sila sa ICC. Para kasing ang sinasabi nila, parang ngayon lang yan nangyari ang mga kaso na yan dahil sa politika. Hindi yan. Hindi. Kahit itong mga kaso nila Jinggoy, itong mga kaso nila Chis, itong kaso nila Joel Villanueva, hindi yan tungkol sa usapin ng agawan ng liderato ng Senado. Hindi yan. Wala yan kinalaman yung agawan na yan ng liderato ng Senado. Yan ay matagal na. Last year pa yan. Inimbestigahan yan. Dahil sa anomalya sa flood control. Sila ang itinuro ng mga officials ng DPWH na naging state witness na ng gobyerno. So walang politika doon. Rule of law yan. Bakit nila pinipigilan? Bakit nila pinipigilan yan? Ang gusto ni Cayetano, protektahan yung mga kasamahan niya. Kapag ginawa niya yan, hindi na nila sinusunod ang rule of law. Tapos sasabihin ngayon ni Cayetano, kaya daw sila hindi na a-attend sa session kasi pag umattend daw sila sa session, mababago ang mga liderato ng mga komite. Yan yung kanyang paliwanag. Hindi daw sila papayag na mapalitan ang mga liderato ng mga komite. Hindi daw nila papayagan na makontrol ang Senado ng Malacanang.
mga kabunyog, wala tayong nakukuhang ano, wala tayong nakikita na kinokontrol ng Malacanang ang Senado. Ha? Ginagamit lang yan ni Cayetano, yung drama niya na yan, dahil alam niya pag nag-session ang mayorya, pag nag-session ang buong plenaryo, posible na siyang mapalitan. Oh, yan ang totoo diyan mga kabunyog. Ang totoo, 11-11 sila ngayon. Ngayon, pag nag-session ang Senado sa plenaryo, baka mapalitan na siya. Kaya napaka makasarili ng rason ni Cayetano bakit hindi niya pinasesesyon ang Senado. Ang pinakarason bakit hindi niya pinapasesyon ang Senado, hindi na natutuloy, pangalawang araw na. Dahil nga, pag nag-session, posible siyang mapalitan. Yan mga kabunyog ang totoo. Kaya ano na ito, kumbaga sobra na itong ginagawa ni Cayetano, makasarili na. Alam niya na sa ngayon 11-11. Pero pag nag-session ng Senado, posibleng may bumaliktad diyan galing sa grupo niya. Pag may bumaliktad ang galing sa grupo niya, ki-questionin na ngayon. I-declare ng vacant ang posisyon ng Senate President, mapapalitan na siya. Ayaw niyang mangyari yan. Kaya anong rason? Bakit hindi nagkakaroon ng sesyon ng Senado? Dahil sa makasariling interes ni Cayetano. Kaya lang, ano ang nasasakripisyo dito? Ang nasasakripisyo dito, ang Senado na, ang sambayan ng Pilipino. Dapat gumagawa sila ng batas. Dahil trabaho nila yan. Dapat marami silang mga didesisyonan. Hindi na maaaksyonan dahil kailangan ng plenaryo doon. 2 araw na. Pangalawang araw na ngayon, walang sesyon ang plenaryo, mga kabunyog, mga kababayan. At nagdeklara na si Cayetano, pinaabutan na yung sekretary ng Senado na walang session ngayon. Kita nyo yan? So, sa tingin ko mga kabunyog, mga kababayan, nagkakaroon na tayo ng krisis sa politika. Ito na yung sinabi ko nung nakaraang araw. Di ba sabi ko, mag-expect tayo na sa susunod na mga araw, iigting ang tensyon sa politika natin. Kasi lahat na kinakalaban ni Cayetano, hindi lang naman yung minorya ang kinakalaban niya, pati Malacanang kinakalaban niya. At ang malungkot dito, yung mga kasamahan niya sa mayorya, nagpapauto naman sa kanya. Wala kasing magagawa kasi itong mga kasamahan niya sa mayorya, mga pro-Duterte yan, pinuprotektahan din yan si Sara. Pinuprotektahan si Sara. Yan na si Bato, si Bongo, Marcoleta, Aimee Marcos at Padilla. At syempre may mga kaso yang mga yan, ang mga kasamahan nila tulad ni Bato, may kaso sa ICC. Si Bongo, lalabas na rin ang warrant of arrest ng ICC. Tapos si Jinggoy, si Joel Villanueva, si Chis Escudero, may mga kaso rin na plunder. Kaya talagang sama-sama sila, mga mass murderers, plunderers. Ito na ang malungkot na nangyari sa Senadong ito, mga kabunyo. Kumbaga, wala na, magsama-sama na. Kumbaga sila, nagkasundo na sila ng mga mass murderers, plunderers, kasi talagang kaliwat kanan ang kaso nila. Kahit yung anak ni Loren Legarda, may kaso rin. So lahat na sila may kaso. Kahit yung magkapatid na Bilyar, yung pamilya nila may kaso rin, manipulation saka insiders trading. Kaya kumbaga, itong nangyari dito, itong nagsama-samang ito na 13, may mga kaso. May mga kaso. Kaya lang, dapat sana dahil may mga kaso sila, hayaang gumulong ang hustisya, ang rule of law. Ang problema, wala na. Hindi na nila hindi na nila kinikilala yan. Kaya ito mga kabunyog, umaabot na ngayon sa punto. Si Cayetano, walang pakialam yan, garapal na. Sa katunayan, ngayon, kung mapanuurin mo yung yung pag-live niya ngayon sa social media, sabi niya hindi sila a-attend sa session. Kasi sabi niya, ang plano daw kasi ng mayorya pag nag-session, aagawin ang mga komite. Hindi niya sinasabi, pati siya, nanganganib siya. Nanganganib siya at alam niya yun. Kaya ang ginagawa nila, hindi nagsesesyon ang plenaryo. Kaya lang, pag hindi nagsesesyon ang plenaryo, paano makakalusot ang mga batas? Ang dami nilang trabaho na dapat gawin.
yung yung commission on appointments, hindi pa napipili ang mga members nun. Sabi nga ni Mig Subiri, may mga generals na magbe-birthday na, magre-retire na. Kailangang maaprubahan ang appointment nila, i-confirm. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Ito na yung malungkot na nangyayari ngayon. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.